Eto na naman, nag-iisip, minsa'y nagtataka. Nasa akin lang lahat, bakit nangunguhila? Oh. At nandito po kami ngayon sa Mount Paraypalay, taas na gulod, sa Ternate, Cavite pa rin po ito. Mag-interview po kami kay Kuya Jinggoy po. Agad po dun sa nadaanan po namin kanina na magnetic field na highway. So Kuya Jinggoy, ano na po ba yung mga naranasan regarding po dun sa magnetic field na highway po? Kasi yan yung magnetic field na yon. Kaya napapansin palagi yan dahil pag ikaw pataas, para ba yung sasakyan mo parang pigil pataas. At kung itigil mo naman yan sa sa pinaka talagang doon sa may magnet, umaatras yung sasakyan. Kaya tinawag yung magnetic field. Kaya napapansin ng mga iba-ibang tao na dumadaan dyan sa kalsadong Kuya Jinggoy, kailan po ba nagsimula mapansin yung tungkol po sa magnetic highway na yan? Balik pa nasa 1980 pa yun. May yung pakabukas lang kalsada dito. Napansin yan. Dati po bang po to? Bundok lang po pa talaga to? Dati bundok. Kaya lang na ganito yun dahil nung bali panahon pa ni Marcos, kinalsada niya dahil mayroon dyan yung tourist spot, yung Kailab ni Resorts. Kaya na ginawa ng kalsada yun. Kuya Jinggoy, meron po bang spot dun sa highway na pinakamalakas yung magnetic field? Meron. Yung talagang pinaka-center nila na para yan pinakagayon yan, lubyak yan. Pag itinigil mo dyan yung sasakyan mo, hinihila yung sasakyan mo. Pataas po. Oo. Mga ilan na po ang mga naitalang mga na-aksidente po dun sa magnetic field na highway po? Hindi naman marami. Bali, ang ko lang dyan. Bali, 2 pa lang ang na-aksidente dyan sa may pagkurbada. Kasi matulin, akala nila yung takbo nila mahina pala. Patuloy na yung takbo niya. Kahit sabihin na mahina ang hindi sila nagpe-pray. Akala nila kayang-kaya pa nila bawian manibilo pagdating sa kurbada.